Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, i-review natin itong bagong labas na entry-level smartphone ni Realme, ang Realme C51. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Realme C51 ay kakalabas lang dito sa Philippines ngayong September 2023. At yun, meron siyang SR. And syempre mabibili niyo na po ito sa online store ni Shopee. Sa online store sa Shopee, sa Lazada, and of course sa mga third party na tindahan like sa mga malls. And meron palang SRP ito si Realme C51 na 6,499 pesos or almost 6,500 pesos, na meron 4GB of RAM and 128GB of internal storage. So mapapansin nyo, mataas po yung ROM na mabibigay na ni Realme dito sa Realme C51. So nakakatuwa na napansin na rin ni Realme na yung 64GB ay hindi na talaga perfect fit sa mga smartphones today, lalo na sa ganitong presyo. Yung 64GB, nakikita na lang natin yan sa mga 4,000 pesos smartphone or 5,000. Pero yung 4GB of RAM, I think hindi na rin talaga yung perfect fit sa ganitong presyo. Mas maganda na sa 6GB of RAM na yung in-offer ni Realme when it comes dito, dahil focus na ito gaming eh. Yung 4GB of RAM, medyo maliit na yung RAM niyan for gaming, to be honest. Lalo na pabigat ng pabigat yung mga games today. Pero yun, okay, nag-game test ko na to si Realme C51, okay naman siya, all goods, and mamaya share ko po yung aking experience. So yun, kung interesado kayo dito sa Realme C51, ilalagay ko po yung link nito sa description. Next naman mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko namang features dito sa Realme C51 kahit papaano. At kung bakit okay rin naman siyang i-offer sa inyo sa ganitong presyo na 6,500 pesos. Number 1 sa kanyang chipset. So yung chipset niya ay Unisoc Tiger T-Series, like the Unisoc Tiger T612, na meron GPU na Mali G57. So kung makikita niyo yung GPU nito ay malakas, G57, okay na okay yan pang gaming mga ka-J-Vlog. So nag-game test ko na nga to si Realme C51, and yun, okay naman siya sa isang entry-level smartphone. Buti na lang, Unisoc ang nilagay ni Realme, hindi yung mga mabababang MediaTek or yung mabababang Snapdragon na sobrang sakit sa ulo, to be honest. Lalo na yung MediaTek Helio P35, G35, G25 at yung mga iba pa. Number 2 sa ROM. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa early part ng ating video, na buti na lang na 128GB ang in-offer ni Realme dito sa Realme C51. Yun, marami na kayong malalagay ng mga games dito, and to be honest, yan na po talagang pinaka-minimum na storage when it comes sa gaming, 128GB. Number 3 sa battery. So malaki yung battery capacity niya, 5,000 mAh. Matagal din naman ang battery life ni Realme C51. Ayan. Pag maglalaro kayo dito, paniguradong tatagal din naman yung battery niya. So meron siyang huge battery capacity na may enjoy niyo for gaming, and of course pag sa social media, at marami pang iba. Ayan ang maganda dito sa Realme C51, sa ganitong presyo, nag-support na siya ng 33W fast charging. So nakakatuwa, di ba? 33 watts ng year 2020 is a huge feature ng mga mid-range smartphone, pero ngayong 2023 nakikita na lang natin sa mga entry-level smartphone, pero mga basic na lang na fast charging rate ang 33 watts ngayong 2023. At ang pinakala sa design, so sino ba naman ang hindi ma-attract sa design ng Realme C51? Very aesthetic nga, lalo na tong color na review unit natin, which is yung mint green. Napaganda ng color, very cute and trendy siya. So yun, panigurado pag gagamitin nyo ito si Realme C51, makakakot na ng mga attention ng consumer. So meron siyang premium look sa murang halaga lang. So mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko dito sa Realme C51, sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili netong smartphone na to. So next one mga J-Vlog, explore natin ang malapitan nito si Realme C51. So ayan, tingnan nyo naman, napaganda netong smartphone na to, lalo na sa design, diba? Ang cute netong mint green, to be honest. Meron siyang two-tone. Meron tayo ditong medyo light na mint green and glossy finish siya sa taas, sa bandang camera module. Tapos sa baba is matte finish siya na medyo lighter yung kanyang pagka-mint green. So sana ginawa na lang nila to na full na matte finish, dahil masakit talaga sa ulo tong mga glossy finish na back cover. Lalo na nung nilagay natin si Marine Jelly Case at color black pa siya, medyo may parang basa-basa na medyo pangit tignan. Tatlo yung butas niya, pero tingnan nyo naman, dalawa lang yung camera niya dito. Ito, tsaka to main camera, and ito yung secondary camera. Flash lang yan, so parang nagmukha tuloy triple camera itong si Realme C51, no? Grabe, nakakatawa talaga. Akala ko rin triple camera to, pero nung tinignan ko, ay flash lang pala yun. Is a prank.
So yun, meron siyang box type design. And okay naman siya sa grip mga ka-J-Vlog. Very lightweight din naman si Realme C51 and slim design. Maganda rin yung texture ng kanyang frame dahil matte finish siya overall. Ayan, no? So, dito sa right side, makikita natin yung power button / fingerprint scanner and of course yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone, wala po tayong makikita. Sa left side, nandito yung SIM card slot. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port, and yung speaker grills. Sa bibili rin itong smartphone na to, sad to say, wala po siyang included na screen protector out of the box. So, ayan. And yun, naka-notch display pa rin itong si Realme C51 na super duper outdated na design when it comes sa ganitong screen. Kahit nasa 6.5, dapat naka-punch hole na to be honest. Pero yun, nilagyan pa rin to ni Realme ng notch display. So video sample rear camera of the Realme C51. So ang pinakamax sa resolution nito is Full HD 1080p at 30 frames per second. So yon, based sa aking observation, medyo nalulungkot ako sa quality ng camera nito. Hanggang 30 fps lang siya. Pero kayo na rin na mag-judge ano ba ang quality niya. Pero sa mic, di ko pa siya marinig of course dahil nag-record pa. Yan siya. So video sample front facing camera of the Realme C51. Medyo nakakalungkot, yung pinakamataas sa resolution nito is HD lang 720p ang kayang ma-offer ng kanyang front camera. So hindi siya Full HD 1080p mga J-Vlog. Si Realme C51 ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is meron 50 megapixels, f1.8 aperture. Meron siya LED flash of course at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Pagdating naman sa front camera, meron tayong 5 megapixels, f2.2 aperture at capable naman, sad to say lang, ng HD 720p video recording. Sa screen naman, si Realme C51 ay meron 6.74 inches IPS LCD display na meron resolution na HD+, 720x1600 pixels na meron 260 pixels per inch. Support niya ang 90Hz screen refresh rate at naka-notch display siya. Sa OS naman out of the box, saka Android 13 siya with Realme UI T Edition. Sa chipset, meron siya Unisoc Tiger T612 na 12 nanometer. Meron tayong octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz. And sa GPU, naka-Mali G57 po siya. Meron siyang 4 GB of RAM and 128 GB of internal storage. At meron dalawang kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side-mounted na. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 33-watt fast charging. So next naman mga ka-J-Vlog, pag-usapan natin yung gaming performance ni Realme C51. So nga, itong smartphone na to ay powered ng Unisoc Tiger T612 with the GPU of Mali G57. Maganda rin ang ROM na ma-offer niya, 128GB sa halagang 6,500 pesos na smartphone. So, yun, okay na. So, kung nagano kayo ng affordable smartphone na okay pang gaming, maganda rin naman i-recommend si Realme C51 para sa inyo dahil na-handle niya naman po lahat ng mga tines kong games ito, especially Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and LoL Wild Rift. Nahirapan lang siya when it comes sa Genshin, matik yan. Sa lowest settings ng Genshin, nakakalaro naman tayo kahit papaano dito sa Realme C51. So, kung gaming nga pag-uusapan, all goods naman siya sa mga modern games today, kaya maganda rin naman siya i-recommend sa inyo. Ang lungkot lang ako when it comes sa RAM. 4GB of RAM, I think medyo hindi na enough talaga ang 4GB of RAM sa mga ibang games ngayon. Don't get me wrong, makakalaro pa naman kayo sa smartphone na meron 4GB of RAM. Even 3GB nga eh. Pero depende na lang syempre sa mga nilalaro nyong games. Kung ilan ang mga nakakain nilang RAM. Kumbaga, pag nag-run yung game.
So, ML, all goods naman dito sa Realme C51. Makakalaro naman kayo na mabuti dito. Ang maganda rin dito, malaking battery capacity na ma-offer niya. 30 minutes ako naglaro, binattery test ko to. Mamaya papakita ko po kung ilang battery percent na mabawas. All goods naman po ang performance sa battery niya para sa akin. And yun, pag na low bat, charge nyo lang ng saglit dahil meron po siyang fast charging capability which is 33 watts na po. So, magandang nalimutan na rin ni Realme ang 18-watt fast charging rate sa ganito mga presyo. Biruin yung 6.5 pero 33-watt fast charging na ang ma-offer niya. So, mabilis niya lang po full charge yung 5,000 mAh battery capacity niya. So, yon, tulad nga sinabi ko sa game test ko dito, i-rate ko ang gaming performance nito sa kanyang presyo. 1 and lowest 10 na guys, ang score ko po dito ay nasa 7. So, next naman mga ka-J-Vlog, explore natin yung camera app ni Realme C51. So, nandito tayo ngayon sa photo mode. Ayan. Mga icon sa taas, sulad na lang ng flash. Meron siyang HDR mode and okay, maganda rin na meron siyang beauty mode mga ka-J-Vlog sa rear camera. Meron tayong mga filters and of course yung mga additional settings. Pwede rin natin ito ma-activate yung kanyang watermark, yung meron phone model sa baba ng ating mga photos. Ito yung mga additional settings niya. So pwede nating i-locate kung saan gusto nyo i-store yung photo nyo. Sa phone ba or sa SD card. So expandable po ang storage nito. Ayan, so ito yung mga ibang settings niya. Sa video naman, ayan, ang pinaka-max sa resolution nga na mo-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Okay. Sa night naman, meron siyang night mode for low light shot. Sa zoom pala, meron siyang zooming din na hanggang 10 times zoom po tayo. Portrait for background blur. Ayan, okay na okay. Sa more naman, meron tayong mga ibang modes tulad na lang ng time-lapse, pro mode, panorama, slow motion. So, pwede tayong mag-scan ng QR at para magamit yung 50 megapixel na camera niya, yung HD, ayan, punta kayo dito sa 50 megapixel mode. Sa front camera naman, medyo dito lang ako nalungkot dahil 5 megapixel lang po ma-offer niya. Ayan, no. So, yun, medyo nalungkot lang ako sa quality ng kanyang front camera. 5 megapixel lang kasi. Pero pag nasa perfect lighting siya or sa outdoor, maganda naman po yung ma-offer niya. Basta maganda yung lighting nyo. So, meron tayong HDR, flash, ganda and filters, and of course, yung settings. Dito tayo nagkakatalo sa video mga ka-J-Vlog dahil ito yung nalungkot rin ako. HD 720p lang ang ma-offer niya at 30 frames per second. Sa ganitong presyo na 6.5, karamihan na po ng mga smartphones today sa front camera, ang ino-offer na nila is Full HD 1080p na. Kahit nasa 30 frames per second lang. So, HD 720p, nasa mga ano na yan, yung mga old school na yan. Pero sana yun, di ba, nilagyan na lang to ni Realme at tinasa yung megapixel. Kasi, si Realme kasi kilala sa ganda ng mga camera nila, even sa entry level. Wala akong marereklamo sa rear. Maganda na may mo-offer. Medyo nalungkot lang ako sa front. Sa portrait naman, ayan, meron tayong portrait mode for background blur din sa front. Yun lang naman mga ka-J-Vlog yung camera app ni Realme C51. So next naman, speaker test tayo sa Realme C51. Meron lang siyang single speaker nandito sa baba. So mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Tanong natin siya kung ano ba yung mga bagong stock niya ng iPhone 12 series. Ang dami po, nilatagnan ni Ate Ivana lahat. Ito yung sinasabi ko sa kanila. Hello? Ko ngayon. So, nung nag-vlog, so yung bagong video natin nun, Medyo haggard ang kasi saya nila tinunod-vlog kami nung wala ka. wala akong tulog. So, ito yung na-measure ng ating sound level meter, nasa 97.9 decibels. So, nakakatuwa kasi dito sa Realme C51 mga ka-J-Vlog, meron siyang 150 volume. So, 150%. So, meron siyang ultra volume mode, kumbaga. Kahit na single speaker siya, malakas naman po yung speaker niya. Pero since single siya mga ka-J-Vlog, syempre nakaka-affect din yun sa bass quality. Kasi mas maganda talaga tunog when it comes sa stereo speakers. Kaya kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo na 6.5, 1 and loss. Ang sa score ko dito nasa... Ang score ko dito nasa 8 dahil sa kanyang 150% na volume. So, biometrics test tayo dito sa Realme C51. First, unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. So, start tayo. Pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock.
So pagdating sa face unlock, medyo mabagal po siya mag-scan. So battery test tayo dito sa Realme C51 ng paglaro tayo 30 minutes kaya natin kailang battery percent na mabawa. So first na lalaroin natin is ML at itong ating settings, HD mode naka-on. Ang refresh rate natin nasa super, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka full download na ang resources dito. So start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 71%. 30 minutes. Mystic magic. Funny how they label things they don't understand. So ayan mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Sakto na eliminate ako dito si COD. So yan, meron pa tayong 62% sa 30 minutes natin na paglalaro dito sa Realme C51. So 9% lang po ang nabawa. So ganyan po aganda yung battery life netong smartphone na to. So yan mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si Realme C51. Ang tanong kung maganda nga ba tong smartphone na to. Kung ako tatanungin mga ka-J-Vlog, medyo 50-50 ako dito sa smartphone na to. Dahil yung mga ibang specs ni Realme C51 ay nakikita ay mga medyo old school na sa 6,500 pesos na presyo ngayon. Kasi tignan nyo naman yung mga ibang competitors ng smartphone na to. All in sa specs, merong 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Ang gaganda ng display, meron pa mga Full HD Plus 1080p, naka-punch hole pa, and mga ganda yung mga secondary camera na ino-offer or lalo na sa front camera. Medyo nalungkot lang naman ako sa Realme C51 when it comes sa camera niya kasi 5 megapixel lang ang front camera na ma-offer ni Realme. Tingnan nyo naman, and okay naman siya when it comes sa photo. Maganda, malinaw, pero sa video dun lang ako medyo nalungkot dahil 720p lang ang ma-offer na resolution niya. All goods naman yung rear dahil Full HD Plus 1080p. Hindi ako, natuwa naman ako sa Realme C51 when it comes sa screen size. Malaki mga ka-J-Vlog. 6.7 inches na siya, 9Hz screen refresh rate pa. So, smooth naman yung display niya mga ka-J-Vlog or yung pag-navigate niya sa screen. Salamat siya sa 9Hz screen refresh rate. At ang maganda naman dito kasi sa Realme rin, nilagyan nila to ng reasonable chipset sa ganitong presyo, which is a Unisoc Tiger T612. And okay na okay yung RAM niya, 128GB. So when it comes sa camera, parang basic lang naman, yan yung nakikita rin natin sa mga ibang entry-level smartphone. Yung quality, maganda naman yung ma-offer niya, malinaw din. Nalungkot lang ako sa secondary camera to be honest dahil sana mas nilagyan nila to ng mas useful na camera lens which is a ultra-wide camera or a macro lens. So yun mga ka-J-Vlog, okay rin naman i-recommend si Realme C51 dahil yung presyo talagang unang titigan nyo dito. Napakasulit, 6,500 pesos na lang, meron na kayong smartphone na meron 128GB. And syempre meron siyang trendy design and meron siyang magandang design, malaki ang battery capacity at mabilis pa mag-charge. So kung interesado kayo sa Realme C51, huwag kayong mag-alala, ilalagay ko po yung link na ito sa description.